Sa video na ito ay tuturuan at bibigyan ko kayo ng simpleng tips sa ganitong task sa CPM2 kundi ang Drift King na hindi mo na kailangan pa mag-burnout ng kahit na anong gulong. Alam naman natin na kahit anong spam mo sa gulong ay sobrang unat talaga kahit paglaanan mo pa ng malaking oras pero pag check mo ay kunti lang yung nabawas. Sabi ng developer sa CPM na binawasan nila yung unat sa gulong ng 20% para sa burnout na task. Kaya naman sinubukan ko na yung tatlong klaseng gulong kundi ang touring tire, slick tire at semi-slick tire pero hindi sapat yung 20% na bawas para sa ganun katagal na proseso. Alam naman natin na iba na mag-setup doon sa CPM2 kasi kahit ako hindi ko naintindihan yung ibang mga makina kasi sobrang dami tapos hindi mo pa alam kung saan yung maganda. Mahirap na kasi mag-setup sa CPM2 para sa magandang kinalalabasan sa pagdidrift at di kagaya sa CPM1 na sobrang dali lang mag-drift. Kaya kung marunong ka mag-drift setup sa CPM2 ay itong video ay hindi para sa'yo kasi para lang ito sa mga tinatamad na gumawa ng task at para sa kaalaman. Madami na din kasing nagtatanong kung paano ba yung gawin yung Drift King lalo na kung malaki yung bigay na coins at kaya ngayon tuturuan ko kayo ng madalian at maintindihan nyo lang. Okay, so ngayon ay andito ako sa garahe ko at ang pinakauna mong gagawin ay pumili ka ng kahit anumang kotse na sa tingin mo pwede sa task na yon. Pero ako itong suggest ko yung gagamitin ko para mamaya at yung pangalawang gagawin mo ay sisiguraduhin mong naka-upgrade na yung kotse mo kagaya nito upgraded na lahat. Dahil sa pagdidrift ay kailangan mo talaga yung malakas or mabilis na kotse kasi iba yung takbo ng patagilid kaysa sa paabante. Ang pangatlo mo namang gagawin ay make sure mo na maayos yung pag-setup sa mga suspension mo na hindi gumigiwang habang tumatakbo yung kotse mo or set mo na lang sa default or normal lang. Pangatlo mo namang gagawin ay punta ka sa maintenance tapos meron kang makikitang tire pressure tapos click mo lang yan then dito sa baba may mababasa kang change. Ganito yung makikita mo at sagad mo yung parihong nasa taas tapos nasa baba kagaya nito. Pagkatapos niyan pindutin mo na yung change button tapos hintayin mo na lang na papalitan na niya yung tire pressure. Ayan, so okay na at maintindihan mo lahat ng tinuro ko sa'yo ngayon at makikita mo mamaya. So sakto merong Drift King yung task ngayon at ang required ay 80 meters yung tagal. So pupunta na tayo ngayon sa single player or kahit sa online pwede pero sa offline lang muna tayo at piliin mo yung racetrack na mapa. Ayan, so andito na tayo at pwede naman talaga sa iba na mapa pero kailangan mong makahanap na patag at malaking lugar kaya ito yung ma-recommend ko sa iyong mapa kundi itong racetrack. Okay! So gayahin mo lang kung saan ako pwepwesto at di ba 80 meters yung tagal sa pagdrift pero ngayon susubukan nating gawing 3,000. Ayan, so ngayon gayahin mo lang yung gagawin ko at isagad mo lang yung steering wheel mo sa kaliwa or kahit pwede din sa kanan. At pagkatapos ilagay mo sa reverse yung cambio mo at pwede ka ng umandar at huwag mong bitawan yung manobela mo. Ayan, so 80 meters yung kailangan pero sa nakikita nyo ngayon lagpas na at gaya nga ng sinabi ko kanina na gagawin natin yung 3,000. Yeah, boy! Ayan, so 3,000 na at tignan natin kung totoo ba. Wow! Ayan, so umabot ng 3,000 at kung malakas tama mo kaya mo gawin yan kahit 10,000 pa yan. So yun lang mga kahamog para lang ito sa mga di pa nakakaalam pero marami na ata yung mga nakakaalam nito pero mas maganda nang malaman talaga ng lahat. So yun lang muna sa kunting tips ngayon mga kahamog at magkita-kita ulit tayo sa susunod at hanggang sa muling pagkikita paalam.